Sa video na ito, gusto kong ipaalam sa inyo kung bakit maganda ang mag-alaga ng meat type na rabbit. Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Kung ngayon lang tayo nagkita, gusto ko muna magpakilala sa iyo. Kung nga pala si Lorenzo Binay Manalo, negosyante po ako. Bilang negosyante, madalas tayong nakakaranas ng burnout sa paulit-ulit na trabaho. Okay rin naman na mag-focus sa pagpapayaman. Kaya lang, kung minsan, para bang hindi na natin nakikita sa ating mga ginagawa ang kasiyahan. Kaya naman, nakatuwaan ko na mag-explore sa iba't ibang venture ng negosyo. Isa na rito ay ang farming venture or business farming. Sa video na ito, gusto kong ipaalam sa inyo kung bakit maganda ang mag-alaga ng meat type na rabbit dito sa aming simple at munting farm. Nag-put up din kami ng rabbitan o rabbit meat type production. Nag-aalaga kami ng kuneho para gawing pagkain. Para po doon sa mga hindi pa nakakaalam, 2 klase ng rabbit. 2 kategory po ng rabbit meron tayo. Ang isa ay yung fancy type o pet type. Yung mga rabbit na hindi masyadong lumalaki, sadyang maliliit lang yung kanilang structure ng katawan. At ang pangalawang type ay ang meat type rabbit. Ito naman yung mga rabbit na malalaki. Lumalaki sila ng kahit 2 buwan pa lang yung edad nila, hanggang 3 buwan, lumalaki na agad sila. Maraming dahilan kung bakit magandang mag-alaga ng meat type rabbit. Una, mabilis ang kanilang pagkalaki. Ang meat type na rabbit ay mabilis lumaki. Karaniwan, maaari na silang i-harvest sa loob ng 8 linggo hanggang 12 linggo o kaya naman 3 buwan. Maaari na itong tumimbang ng 1.5 to 2 kilos ang bigat. Ito ay nagre-resulta sa mabilis na turnover ng production. Pangalawa, mababa ang gasto sa pag-aalaga. Ang mga rabbits ay hindi nangangailangan ng malaki at mahal na espasyo para sa kanilang kalusugan. Bukod dito, madali din silang palakihin. Kumakain din sila ng mga damo, gulay at pellets. Kung masipag ka lang magkumpay o magapas ka ng damo, malaki ang matitipid mo at mas maganda ang karne na mapuproduce mo. Pangatlo, napakasustansya ng karne nito. Ang karne ng rabbit ay napakataas ng protina at mas malambot, mas masarap kaysa manok. Recommended din ito ng mga doktor para sa mga pasyente na may cancer, pati na rin sa mga nagpapadedeng ina. Perfect din ito sa mga health conscious o sa mga nagda-diet. Kung gusto mong pumasok sa livestock business na hindi masyadong nakaka-stress o nakakawala ng stress, pwede mo ring subukan magkaroon ng rabbitan. Pang-apat, friendly at madaling alagaan. Ang mga rabbit ay madaling alagaan. Napaka-harmless nila at hindi sila nakadesenyo para magkaroon ng pang-offensive o attack mode. Napakadali nilang i-handle. Kung susubukan mo ito, magiging maganda ang iyong pakiramdam at karanasan, lalo na pag nakikita mong nanganganak at dumadami na sila.
Kaya din nilang maganak ng 12 o 8 sa isang anakan. 30 days ang kanyang pagbubuntis at 30 days ang kanyang pupapadede. Tapos 10 days yung kanyang pagpapahinga o conditioning period. So matotal 70 days cycle. At posibleng manganak ng 50 kits kada taon ng inahing rabbit. Ang karne ng rabbit ay nagiging popular na sa ilang merkado. Bukod dito, maaari din itong gawing iba't ibang produkto tulad ng sausage, longganisa, ham, o iba't ibang mga processed meat. At panghuli, sa tingin ko ito ang pinaka-importante. Educational opportunities. Ang pag-aalaga ng rabbit ay magandang pagkakataon para sa mga bata at pamilya na matutunan ang tungkol sa pagpapahalaga sa mga hayop. Kung iniisip mong mahirap pag-alaga ng rabbit, nagkakamali ka. Mas madali silang alagaan kaysa mga baboy at manok. Tahimik lang sila at walang amoy. Hindi mabaho katulad ng ibang livestocks. Hindi rin sila nangangailangan ng mga mamahaling gamot at maintenance. Sa kabuuan, ang pag-aalaga ng meat type na rabbit ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa mga food production at health and nutrition. Bonus na rin na nagbibigay ito ng iba't ibang benepisyo sa mga taong nag-aalaga nito. Sa negosyo, hindi laging bigger is better. Minsan ang maliit na rabbit farm ay nagbibigay din ng magandang kita at saya. Maraming salamat sa pagtapos mo ng video ko na to. Muli, ako si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong ka-farm life, ang inyong kanegosyo. Gusto ko sama-sama tayo sa pag-asenso. And God always bless you.